Kabanata 311. Pinuksan ni Thomas ang kahon na hawak niya na naglantad ng maraming karayom na magkakaibang haba at kapal. Naintindihan ni Vanessa ang nakikita. Thomas, iniisip mo bang magsagawa ng acupuncture kay tatay? Oo. Haha, tigilan mo na yan. Ano ang silbi ng ilang mga karayom? Yan ay simpleng trick upang lokohin ang mga bata. Walang pakialam na sinabi ni Thomas, ang acupuncture ay may mahaba at malalim na kasaysayan. Huwag mong tingnan ito. Nabalisa at nagalit si Vanessa. Sige, gusto kong makita kung ano ang magagawa ng ilang mga karayom. Hindi gaanong nagsalita si Thomas. Pinakiusapan niya si Richard na maupo ng maayos at inaksyonan niya na agad ito. Isang karayom. 2 karayom. 3 karayom. Matapos isa-isang ipasok ang mga karayom, talagang nakita agad ang epekto. Nahinto si Richard sa pagutot at tumigil ang ungol ng tiyan. Natigilan ang lahat. Ito ay nagpakita na si Thomas ay talagang may ilang mga kasanayan. Mabuti na ba ako ngayon? Tanong ni Richard. Pinuksan ko lang ang ilang mga channel sa katawan mo upang mapalabas pansamantala ang mga gas. Ngayon, kailangan kong ayusin ang iyong bituka at tiyan. Ipinapangako ko na hindi ka na makakalikha ng maraming mga gas sa hinaharap. Matapos magsalita si Thomas, nagpatuloy siyang gawin ang acupuncture kay Richard. Noong una, natakot si Richard sa sakit at natatakot na magkamali si Thomas sa acupuncture. Ngunit sa ilang kadahilanan, matapos magtrabaho sa kanya ni Thomas, hindi lamang sa hindi ito nasaktan, ngunit napaka-komportable din ni Richard. Naramdaman nitong tamad siya at medyo inaantok. Nakatulog talaga siya nang hindi namamalayan. 10 minuto na ang lumipas. Lolo, tapos na. Aha. Ibinuka ni Richard ang kanyang mga mata at nalaman na ang lahat ng mga karayom sa kanyang katawan ay tinanggal. Nakaramdam siya ng labis na pagka-refresh. Hindi na sumakit ang tiyan niya at pakiramdam niya ay okay na siya. Maayos na talaga ang aking pakiramdam. Thomas, may kakayahan ka talaga. Kahit si Richard, na palaging kinamumuhian si Thomas, ay hindi mapigil ang purihin siya. Sa kabilang banda, mukhang hindi komportable sina Brandon at Vanessa na parang kumain sila ng mga langaw. Hindi sila nakapagsabi ng kahit isang salita habang nakaupo at ang kanilang mga smug na ugali ay nawala. Natuwa si Johnson at masayang sinabi, "Itay, nakita mo ba ito?" Ito ang ibig nilang sabihin kapag sinabi nila na ang isang may kasanayan hindi talaga sila magpapakita ng kanilang mga skills. Si Thomas ay may napakahusay na kasanayan sa medikal, ngunit pinapanatili niya ang isang mababang profile at hindi nagmamalaki. Hindi tulad ng ilang mga doktor na walang kakayahang magpakitang gila sa kabila ng pagiging hindi bihasa. Sa kabutihang palad, may kakayahan si Thomas. Kung hindi man, hindi mo kailangang kumuha ng kotse ngayon, ama. Maaari ka nang bumalik sa bahay habang umutot. Cough. Cough. Inaila ni Felicia si Johnson upang pigilan siyang maging smug dahil sapat na ang sinabi niya. Nagpout si Richard. Bagaman minamaliit niya si Johnson at ang kanyang pamilya, talagang sisihin niya si Vanessa sa usapin na ito ngayon. Paimpol niyang tinatrato ang mga tao sa kabila dahil sa kawalan nila ng kakayahan. Tinawag pa niya ang kanyang sarili na isang profesional na manggagamot na nakakuha ng kanyang lisensya mula sa ibang bansa. Haha, nakakahiya naman. Bumalik si Thomas sa pwesto niya. Inubad niya ang mga tisyo at nilinis ang kanyang ilong. Bamantong hininga si Richard. Nagatubili siya at walang magawang sinabi, talagang pinagaling ni Thomas ang aking karamdaman. Ayon sa paunang kasunduan, ang 5% na pagbabahagi na orihinal na ipinangako kay Harvard ay ibinibigay ko na kay Emma. Si Johnson at ang kanyang pamilya ay masaya. Matapos mapigilan buong gabi, sa wakas ay nagbago rin ang ikot ng mundo. Sa pagdaragdag ng 5% pagbabahagi na ito, si Emma ay mayroong 10% na pagbabahagi, kaya posible na siya ay maging pinuno ng pamilya sa hinaharap. At pagkatapos ng mahabang panahon na pagmamalaki, napunta sa wala si Harvard. Ipinakita nito na ang pagwawagi ay napagpasyahan lamang sa huling minuto. Ang nagwagi ay ang may last laugh sa lahat ng ito. Kabanata 312. Pauwi na, malakas na kumanta si Johnson habang masaya siya. Patuloy na umiling si Emma. Ang kanyang ama ay nalulumbay ng mahabang panahon, kaya kailangan niyang ilabas ito. Sa kabutihang palad, mayroon na silang Thomas ngayon. Kung hindi, maaaring natapos ang araw na si Johnson ay sobrang lungkot. Habang iniisip niya ito, tumingin siya kay Thomas at nagtanong, "Thomas, hindi ko alam. Kailan ka natututo ng kasanayan sa medisina?"
Pasimpleng gumawa ng dahilan si Thomas. Isang pangkat ng mga profesional na doktor ang nagpunta sa aming kumpanya kamakailan upang turuan kami ng kaunting kaalaman sa medikal ng libre. Sa tingin ko ito ay napakakapakipakinabang kaya't gumastos ako ng kaunting pera at dumalo sa isang klase. Kamakailan, natututo ako ng acupuncture at iba pang mga bagay sa larangan ng medisina. Nag-thumbs up si Johnson. Well, hindi na masama. Ito ay kapakipakinabang na malaman ng ilang mga kasanayan sa medikal sa panahon ng iyong libreng oras. Kahit na hindi ka magiging doktor, maaari mo kaming gamutin kapag nagkasakit kami sa hinaharap. Dahil ito ay isang mabuting bagay para sa buong pamilya, walang sino mang tumutol dito o hindi rin sila nagpatuloy na magtanong. Maaaring malaman ni Thomas ang anumang gusto niya dahil makikinabang ito sa kanya. Pagdating nila sa bahay, bumalik sina Thomas at Emma sa kanilang kwarto. Inubad nila ang kanilang mga jacket, sapatos, at medyas. Pagkatapos, nahigis sila sa malambot na kama upang mapahinga ang kanilang mga katawan na pagod buong araw. Inusat ni Emma ang kanyang balikat nang maramdaman niya na medyo masakit. Naglakad si Thomas at ipinatong ang mga kamay sa balikat nito. Huwag kang gagalaw. Tutulungan kitang magmasahe. Alam mo kung paano magmasahe. Natutunan ko ng konti iyon noong mga nakaraang araw. Ang mga daliri ni Thomas ay tila may mga mahiwagang kapangyarihan. Pinindot niya ang mga balikat ni Emma at pakiramdam niya ay komportable ito. Ginawa nitong tuluyang nakaka-relax ang kanyang pagod na katawan. Nawala ng bakas ang pagod ni Emma ng araw na iyon. Sa sala, nag-uusap sina Johnson at Felicia na babalik na sa silid. Tinapa ni Felicia ang labi at umiling. Kakauwi lang natin sa bahay. Ang mga batang ito ay walang pasensya. Maligo muna sana sila. Sino ang may alam na yayakapin siya ni Johnson mula sa likuran bigla? Ah, Johnson, ano ang ginagawa mo? Hindi ba halata? Masayang sabi ni Johnson. Hindi pa ako naliligo. Ang mga damit sa washing machine ay hindi pa nasasabyunan, ang mga kaldero at mangkok sa lababo ay hindi nalinis, at ang sahig ay hindi pa nalalampaso. Marami pa akong mga bagay na dapat gawin. Hoy, Felicia, bakit naiisip mo pa ang mga bagay na iyon? Sundan mo ako. Gabi na, sa tanggapan ng chairman sa ika-23 palapag ng gusali ng Skyworld Enterprise, na matatagpuan sa gitna ng Southland City, 3 lalaki ang nakaupo sa loob. Ang isa sa kanila ay ibinaba ang kanyang ulo at ang kanyang mukha ay puno ng pag-igting at takot. Si Conley, ang chairman, ay hindi nagtanong habang umiinom ng tsaa. Donald, ipinangako mo sa akin na tatanggalin mo ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment sa loob ng 2 buwan. Ngayon 2 buwan na ang lumipas, hindi lamang 2 buwan na ang lumipas, hindi lamang ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ng Scott ay buhay pa, ngunit ito ay yumayabong. Ang kanilang mga pelikula ay nangunguna sa mga charts, sikat ang kanilang mga dramas, ang live na broadcasting ay may mataas na website traffic. Ginawa pa nilang sikat ang mga artista tulad ng God of Knives at si Gemma. Donald, binaygo mo talaga ako. Sa halip na sakupin ang posisyon ng chairman, bakit hindi mo ibigay sa iba? Tumayo si Donald at nanginginig na sinabi, Mr. Hudson, may mga dahilan kung bakit ako nabigo sa bawat oras na iyon. Masyadong tuso lang si Thomas. Ngunit huwag mag-alala, lumikha ako ng isang detalyadong plano upang sirain ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott. Kabanata 313. Inaasahan kong maaari kang maging accommodating at bigyan ako ng isa pang linggo, Ginoong Hudson. Ibinaba ni Conley ang tsaa. Pinigyan kita ng 2 buwan, ngunit hindi mo magawa ito. Ngayon, kailangan mo lamang ng 1 linggo upang mapuksa si Thomas. Imposible. Sinabi ni Donald, the thing is ang bagong taon ay nasa 1 linggo. Ayon sa kaugalian ng bawat taon, magkakaroon kami ng isang napakadakilang konsyerto sa bisperas ng bagong taon. Narinig ko na bukod sa atin, ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott ay mag-aayos din ng isang konsyerto ng bagong taon sa taong ito. Sa oras na iyon, ang 2 kumpanya ay lalaban sa bawat isa. Nagayos na ako ng isang napakadetalyadong plano upang guluhin ang konsyerto ng Remembrance Cultural Arts Entertainment at gawin silang tawanan. Nagningning ang mga mata ni Conley nang marinig iyon. Dahil hindi siya makahanap ng angkop na kandidato sa ngayon kaysa sa paaalisin niya si Donald, maaari niya rin siyang bigyan ng pagkakataong ito. Ito ay 1 linggo lamang, kaya't hindi ito masyadong mahaba. Mas makakabuti kung magtagumpay siya pagkatapos subukan itong nasabi niya.
Kung nabigo ang plano, hindi pa huli ang lahat upang siya ay mag-back out. Tumango siya. Sige, Donald, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngunit makinig ng mabuti, ito din ang huling pagkakataon mo talaga. Kung hindi mo masisira ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment, aalisin kita rito. Naintindihan ko. Gagawin ko ang aking makakaya upang hindi kita mabaygo, Ginoong Hudson. Sige, pwede ka nang umalis. Sige. Pinahid ni Donald ang malamig na pawis sa noo niya. Tapos, tumalikod siya at umalis. Tasilid, tumingin si Conley kay Calex at tinanong, Calex, gaano ka ka-confident na magtatagumpay si Donald sa oras na ito? Nag-isip ng mahabang panahon si Calex at dahan-dahang sinabi, kung batay sa aming kasalukuyang lakas, ang Hegemony Entertainment ay may nangungunang kamay at ang antas ng mga kilalang tao na maaaring maanyayahan. Sa konsyerto ng bisperas ng bagong taon ay maaari ding lumampas sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang problema ay ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott ay empleyado si Jonah. Siya ay isang wild card. At saka, si Thomas ay tuso at mahirap bantayan. Pero kahit pa nasabi niya iyon, ang plano ni Donald sa oras na ito ay lubos na masinsinan, at ito ay naglalayon din sa nakamamatay na katapusan ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Kaya, sa palagay ko ang Hegemony Entertainment ay malamang na manalo. Masayang masaya si Conley. Inaasahan kong hindi ako bibiguin ulit ni Donald sa oras na ito. Ang pagtanggal kay Thomas at pagwasak sa Remembrance Cultural Arts ng entertainment ay maaaring magpakalma ng aking pag-aalala. Kinaumagahan, dumating si Thomas sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Dahil wala siyang magawa, pinag-aralan niya ang mga kasanayan sa acupuncture. Sa mas malalim na pag-aaral niya, mas naramdaman niya na mayroon siyang masyadong maliit na masteri dito. Tama ang kasabihan. Ang pag-aaral ay isang walang katapusang proseso. Habang nagbabasa siya, dalawang figure ang lumakad sa kanyang tanggapan, hindi nagtagal nakita niyang papalapit sina Jonah at Anna. Inilayo ni Thomas ang libro at tumangala. Nakita niya si Jonah na mukhang walang ligo, na para bang bumangon lamang siya nang hindi nagsisipilyo at naghugas ng mukha. Wala talaga siyang pakialam sa imahe niya. Nakatuon lang siya sa musika. Pagpasok pa lang ni Jonah, masayang sinabi niya, Mr. Mayo, nagdala ulit ako ng ilang mabubuting bagay para sa ito. Mabilis na tumayo si Thomas. Ginoong Dunkley, ano ang dinala mo sa akin? Napatingin si Jonah kay Anna. Nakita niya si Anna na kumukuha ng isang makapal na stack ng mga papel na A4 at inilagay sa desk ng opisina ni Thomas. Mapait siyang ngumiti at sinabing, si Mr. Dunkley ay nakakuha ng maraming inspirasyon kagabi at nagsulat ng isang bagong kanta pagkatapos ng isang mahabang gabi. Kaya, tumakbo siya rito upang ipakita sa iyo ng maaga. Tinapik ni Jonah ang kanyang dibdib at sinabing, nangangahas akong ipangako na ang sinumang kumanta ng awiting ito ay magiging popular. Sa garantiya ni Jonah, malamang ito ay isang obra maestra. Kabanata 314. Tuwang-tuwa si Thomas. Inilahad niya ang malaking tumpok ng mga papel na A4 sa mesa. Gayunpaman, para sa isang taong kagaya niya na walang masining na kahulugan, hindi niya maintindihan ang notice yung pangmusika, lalo na ang mga simbolo sa mga papel. Bukod rito, nasaan sila at lahat ay nakakalat. Umiti si Jonah at lumakad. Kumuha siya ng isang blanko na papel na A4 at kumuha ng panulat sa lamesa. Pagkatapos, nagsimula siyang magsulat sa papel. Pinagsunod-sunod niya, pinagsama, at binago ang nilalaman sa iba pang mga papel. Sa wakas, isang mahusay na kanta ang nakumpleto. Keto na. Tapos na ito. Inilapag ni Jonah ang papel. Sa oras na ito, mas maayos at mas malinis ito. Kinuha ito ni Anna at binasa ito ng mabuti. Pagkatapos, sinabi niya ng may labis na kasiyahan, si Mr. Dunkley talaga ang godfather ng musika. Kapag nakumpleto ang pag-record ng kanta na ito, tiyak na magiging hit ito. Kailangan kong maghanap ng isang artist na angkop para sa kantang ito upang umawit sa lalong madaling panahon. Maraming mga bagong talento na bagong dating at kailangan na silang sanayin. Tulad ng sinabi niya, inabot niya ang manuscript kay Thomas. Papayagan kitang kunin ang orihinal na manuskrito na ito sa ngayon. Mapagpas siya at lantarang iningatan ni Thomas ang manuskrito sa ligtas. Pero ang iba pang mga hindi ginustong mga manuskrito, lahat sila ay itinapon sa dustbin. Nagpatuloy si Anna, bukod sa bagay na ito, may isa pa na nais kong sabihin sa iyo, Ginoong Mayo. Ang bagong taon ay nasa isang linggo na lamang at plano naming magkaroon ng isang konsyerto sa bisperas ng bagong taon.
Tumango si Thomas. Ito ay isang magandang ideya. Ang isang makapangyarihang kumpanya lamang ang maaaring maghawak ng gayong malaking konsyerto. Kung nais nating gawing mas tanyag ang ating kumpanya, dapat nating gawin ito. Tumango si Ana. Mas makabubuting sumasang-ayon ka sa akin, Ginoong Mayo. Kung tutusin, napakamahal ng konsyertong ito. Ayon sa aking pag-estimate, maaaring hindi namin makuha ang budget sa pamamagitan ng pag-asa sa mga ad na nabili. Ngunit hindi namin hahayaan mawala ang napakagandang pagkakataon na ito na may palabas ang ating tatak. Kailangan nating gawin ito kahit nagagastos tayo ng malaking pera. Ang tagal na rin mula nang maitaguyod ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Bagaman nakagawa sila ng ilang mga accomplishments, malayo pa rin sila sa pagiging kagaya ng hegemonya ng Southland City. Pinipigilan pa rin sila ng Hegemony Entertainment. Kung nais nilang makamit ang pinakamataas na kamay, kailangan nilang labanan ng mabuti ang matigas na laban na ito. Kapag dumating ang oras laban sa Hegemony Entertainment, maaari lamang silang manalo. Hindi tayo dapat magmadali upang palabasin ang bagong kanta ni Ginoong Dunkley. Palabasin natin ito sa konsyerto ng bagong taon upang ito ay maging instant hit. Natapos ang tatlo sa pagtalakay. Sumunod, nagpunta si Ana upang maghanap ng angkop na mga awit at nagsimulang maghanda para sa konsyerto ng bagong taon. Sa kabilang banda, bumalik si Jonah sa bahay upang magpahinga. Walang magawa si Thomas. Bilang isang hands-off chairman, kailangan lamang niyang tiyakin na ang kumpanya ay umuunlad sa tamang direksyon. Bumukas ang pinto at ang mas tagalinas ay lumakad upang linisin at kunin ang basura sa dustbin. Pagkatapos nito, umalis na siya sa opisina. Pagkalabas niya ng opisina, isang misteryosong lalaki ang lumakad at kinuha ang lahat ng mga bagay sa dustbin, lalo na ang mga papel na A4 na itinapon ni Jonah. Ang lahat ng ito ay nangyari ng hindi namamalayan. Walang nakapansin sa detalyeng ito. Ang mahabang araw ay unti-unting lumipas. Kinagabihan, humikab si Thomas at bumangon mula sa sofa ng opisina upang umuwi. Biglang, malahas na itinulak ang kanyang pintuan. Nagmamadaling pumasok sina Ana at Jonah nang hindi kumatok sa pinto. Kitang-kita mula sa kanilang mga nababahala na pagpapahayag na may nangyaring hindi maganda. Ginoong Mayo, may nangyari. Ang unang pangungusap ni Ana pagkapasok ay eksaktong kapareho ng nahulaan ni Thomas. Bilang isang pinuno, mas panahunan at mapanganib sa sandaling ito, mas dapat niyang mapanatili ang kanyang pagpipigil. Walang ekspresyon si Thomas at mahinahon siyang nagtanong, ano ang problema? Agad na inilabas ni Ana ang kanyang telepono at binuksan ang Coolcat Music app. Pagkatapos, ipinakita niya ang rango ng musika. Makikita na ang kanta na kasalukuyang nasa unang lugar ay ang Army. Ang mga awit na ito ay isang kinontratang artista ng Hegemony Entertainment, Flora. Siya rin ay dating asawa ni Griffin. Kabanata 315. Ano ang mali? Hindi pa rin maintindihan ni Thomas. Ginoong Mayo, na-upload ang kantang ito ng alauna ngayong hapon. Matapos itong may upload, gumastos kagad ang Hegemony Entertainment sa mga chart at website traffic, kaya't ang awiting ito ay mabilis na naging tanyag. Ngayon, ito ay naging isang mainit na paksa. Ang bagay ay bago ito, ang Hegemony Entertainment ay wala kahit kaunting mga palatandaan ng paglulunsad ng isang bagong kanta, lalo na ang anumang aksyon sa bagay na ito. Ito ay parang isang biglaang desisyon. Ang mga bagay sa merkado ay mabilis na nagbabago. Ang Hegemony Entertainment ay mayroong magandang kanta, kaya't bigla nila itong na-upload at ginestosan para sa rango. Hindi ito bago. Hindi pa rin maintindihan ni Thomas at tinanong, Ana, ano ba ang nais mong sabihin na ito? Nagpalitan ng tingin sina Ana at Jonah dahil hindi nila alam kung paano ito sabihin. Inako ni Jonah at sinabi, prangka ako Ginoong Mayo, ang bagong kanta ng Hegemony Entertainment ay halos eksaktong kapareho ng manestrito na binigay ko sa iyo kaninang umaga. Ano? Ang kanyang mga salita ay ganap na napatulala kay Thomas. Oo, totoo na maraming mga pagkakataon sa paglikha ng musika na may magkakaparehas, ngunit hindi sa ganoong antas. Kinaumagahan, kadadala lang ng bagong kanta ni Jonah. Bago sila magkaroon ng oras upang makahanap ng isang mga awit upang maitala ito, ang Hegemony Entertainment ay naglabas ng isang kanta na halos kapareho nito. Paano ito nagkataon? Bukod pa rito, ang Hegemony Entertainment ay walang mga aksyon na nagsasaad na makakagawa ito ng isang bagong kanta. Bigla silang gumastos ng pera sa mga start upang makuha ang resulta na ito. Lahat ay nagawa ng biglaan.
Pati ang pag-record ng kanta ay tila biglaan rin. Kahit sino ay talagang maghahinala. Ngayon, ang tatlong tao sa silid ay may parehong pag-iisip. Ang maneskrito ng awiting ito ay ninakaw ng Hegemony Entertainment. Tinugod ito ng iba pang partido at gumastos ng pera sa mga charts. Bilang isang resulta, ang awit na ito ay nabibilang sa Hegemony Entertainment. Kung ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay naglakas loob na palayain ito ay magiging plagiarism at infringement. Sa oras na iyon, hindi lamang ang mga tagahanga ang hindi magpapatawad sa kanila, ngunit hindi pinapayagan ng batas na gawin ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ang nais nila. Na-corner na sila. Pagaman labis na nabigla si Thomas, hindi siya nagpakita ng labis na pagkaalala. Alam niya na sa oras na ito, kung siya ang pinuno, ay unang nalito, tiyak na malilito pa ang kanyang mga nasasakupan. Hindi siya nagmamadali upang gumawa ng anumang hatol. Una niyang binuksan ang safe at kinuha ang orihinal na maneskrito mula rito. Nang ilabas niya ito, pareho pa rin ang itsura nito sa kung paano nila ito inilagay kanina. Ang maneskrito ay walang bakas ng kahit anong fingerprints. Tinabi ni Thomas, halos buong araw ako sa opisina. Imposible para sa sino man na magnakaw ng orihinal na maneskrito sa harap ko. Bukod dito, ako lamang ang may susi ng safe. Kahit na ang isang tao ay nais na nakawin ito, napakahirap nitong gawin. Bukod dito, walang mga bakas ng maneskrito na hinawakan ito ng sinuman, kaya't ang posibilidad na ninakaw ang maneskrito o maling magamit ay labis na mababa. Tumango si Ana. Tama ang sinabi ni Thomas. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang posibilidad ng pagnanakaw ng maneskrito ay halos wala. Ano pa ang maaaring magkamali? Tanong ni Ana, Mr. Dunkley, maaari ba itong ninakaw mula sa iyo sa panahon ng proseso ng paglikha? Umiling si Jonah, imposible. Nilikha ko ito sa bahay kagabi. Matapos ito, dinala ko kaagad ang lahat sa kumpanya. Isinama ko ito sa harap ninyong lahat kaninang umaga. Walang posibilidad na ninakaw ito na mali ng gamit sa proseso. Pinag-uusapan nila ito, sabay na natigilan ng tatlong tao. Lahat sila ay may kamalayan sa problema. Uye, lahat ng mga hindi ginustong mga maneskrito ni Ginoong Dunkley ay itinapon sa dustbin kaninang umaga. Tumingin si Ana sa dustbin. Wala itong laman. Kabanata 316. Nag-aalala na sinabi ni Ana, ang sikreto ng kalakalan ay nalik dahil ang hindi gusto na manuscript ni Mr. Dunkley ay inalis ng mga tao mula sa Hegemony Entertainment. Tumango si Jonah. Hindi nakakagulat nang maisip ko na kahit na ang bagong kanta na ito ay medyo katulad sa aking kanta, ang mga ibang detalye ay nawawala. Ito ay naging isang maling paggamit ng the unwanted manuscript, kaya't mayroong isang 80% pagkakapareho. Pagaman 8% lamang ang natapos na produkto, napakagandang kanta pa rin nito. Ang pagkawala ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay hindi na maibabalik pa. Tinabi ni Ana, susubukan kong kunin muli ang video ng araw na yun upang tingnan kung sino ang magnanakaw ng the unwanted manuscript. Kailangan nating hanapin ang taong iyon at parusahan siya. Nang aalis na sana siya, pinigilan siya ni Thomas. Teka, lumingon si Ana. Anong problema? Tumawa si Thomas. Kalmado siyang naupo at walang pakialam na sinabi, dahil ang taong iyon ay naglakas loob na magnakaw, hindi siya natatakot na mahuli. Ano ang magagawa mo kung nahanap mo siya? Plano mo bang aidmande siya o pag-usapan ng tungkol sa mga prinsipyo? Ang pinsala ay nagawa at hindi na mabawi. Bukod pa, may papalapit pa na the New Year's Eve concert. Hindi makatuwiran na gumawa ng abala sa oras na ito. Tama ang sinabi ni Thomas. Ang New Year's Eve concert ay gaganapin sa lalong madaling panahon. Ito ang pinakamalaking proyekto mula nang maitatag ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Kung ito ay na-screwed up, ito ay magiging isang malaking pagkatalo. Sa isang kritikal na oras, hindi sila maaaring makagambala ng iba pang mga bagay, pabayaan na ipaalam sa internal staff na ang manuscript ay ninakaw. Ito ay magiging alalahin sa kanila. Ngunit galit pa rin si Ana. Hahayaan ba talaga natin itong mangyari ng ganito lang? Umiling si Thomas. Ana, gaano ka pamilyar sa D-Day? Nagkibit balikat si Ana. Alam ko ang pangkalahatang kahulugan nito. Tinabi ni Thomas. Bago ang D-Day, alam ng hukbo ng Britanya na ang mga German forces ay handa para sa mga kalyadong puwersa na sumasalakay sa Europa at sinubukan nilang malaman ang kanilang mga plano.
Kaya, nagpadala sila ng maling mensahe sa mga German forces at ipinaisip sa kanila na ang mga kakampi na puwersa ay darating sa Calais sa halip na Normandy. Isang ningning ng ilaw ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon, may isang salot sa loob ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Sa halip na paalisin siya sa labas, mas mahusay na makipaglaro at hayaan siyang tulungan kaming mapuksa ang mayayabang na Hegemony Entertainment. Naguluhan si Anna. Paano makakatulong sa atin ang mga tiktik ng Hegemony Entertainment? Umiti si Thomas. Tumenyas siya sa kanilang dalawa at sinabi sa kanila ang kanyang plano ng detalyado. Matapos makinig, nagtawanan sina Anna at Jonah. Mr. Mayo, ang daya mo talaga. Masayang ngumiti si Jonah. Pero gusto ko talaga, ha. Nang wala nang masabi, iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang panulat. Kumuha siya ng ilang sheet ng A4 na papel at may isinulat. Pagkatapos niyang magsulat, inilagay niya ang isa sa kanila sa ligtas at itinapon ang natitira sa dustbin. Nang matapos siya, lumabas sina Jonah at Anna sa labas ng opisina. Nagkwentuhan sila habang naglalakad. Nagpanggap si Anna na nag-aalala at tinanong, Mr. Dunkley, sa palagay mo maaari ba kaming manalo sa iyong bagong lyrics? Nabigla si Jonah sa kanyang sinabi at napahawak sa kanyang dibdib sabay sinabing, bakit? Hindi ka naniniwala sa akin. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang antas ng mga lyrics na ito na nilikha ko ang pinakamataas sa aking buhay. Hanggat nilikha ko ito, tiyak na makakakuha ako ng maraming papuri. Daijin nito ang army, anumang oras, kaya mo itong hintayin. Tila masaya si Anna. Salamat, Mr. Dunkley. Haha, malugod ka. Nag-usap at nagtawanan ng dalawa habang dumadaan sa pasilyo. Walang nakapansin sa kanila na may nakikinig pala sa pinag-uusapan nilang dalawa. Matapos makinig sa kanila, isang pangutya ang lumitaw sa kanyang mukha. Maya-maya, dumilim. Kabanata 317. Inayos ni Thomas ang kanyang mga gamit at umalis sa opisina. Umuwi siya tulad ng dati. Pag-alis niya, may isang tagalinas na dumating upang magtapon ng mga nilalaman ng dustbin at umalis sa opisina pagkatapos nito. Sa tanggapan ng chairman ng Hegemony Entertainment, tumawid si Donald ng kanyang mga paa habang may hawak na isang basong red wine. Uminom siya at masayang nag-chat. Nang mapanood niya ang rating ng Army sa Cool Cat Music App na tumataas, lalo siyang lumakas. Si Flora ay nakaupo sa silid kasama ang kanyang manager na si Jude at sama-sama silang nagbahagi ng kagalakan. Sinabi ni Donald, hindi ba tumanggi si Jonah na magsulat ng isang kanta para sa amin? Hindi na ito mahalaga ngayon. Ang kanta ay umabot sa aming mga kamay sa huli. Alam mo bang naiisip ko na parang galit na galit siya na nais niyang pumatay ng mga tao ngayon? Ha. Masayang sinabi ni Flora, ang mga bobo mula sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay hindi naglalaro ng kanilang mga card pati na rin kay Ginoong Cedar. Alam lang nila kung paano tumulong sa iba. Ngayon, ginamit na namin ang kanta, kaya imposibleng palabasin nila ito. Talagang na-trounce natin sila sa pagkakataong ito. Bamantong hininga si Donald. Matapos ang maraming beses, sa wakas ay natalo niya si Thomas. Grabe ang talo niya noong mga nakaraang panahon. Sa oras na ito, sa wakas ay nakakuha siya ng respeto. Simula pa lang ito. Hanggat ang aking underling ay nasa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, makukuha ko ang lahat ng kanilang impormasyon maaga man o huli. Tinanong ni Flora, ngunit Ginoong Cedar, hindi ka ba natatakot na matagpuan ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ang informer? Ha? Wala silang kakayahan na magawa iyon, kumpiyansado na sinabi ni Donald, ang aking underling ay matalino. Maliban na lang kung iniimbestigahan nila ang bawat kawani, hindi nila siya mahahanap. Malapit na ang bisperas ng bagong taon. Kung makagagambales sila dito, tiyak na guguluhin nila ang buong kumpanya. Kahit na hanapin nila ang informer, magiging malaki rin ang epekto sa kanila. Hindi ba mas mabuti iyon para sa akin? Nang nagkwekwentuhan sila, may kumatok sa pintuan ng opisina. Pasok ka. Bumukas ang pinto at isang misteryosong lalaki ang lumakad. May hawak siyang ilang tinapon na papel na A4. Sumimangot si Donald nang makita siya. Mayroon ka lamang isang espesyal na assignment kaya hindi ka dapat lumapit kapag wala kang importanteng gagawin. Kara-rating mo lang kaninang umaga at nandito ka ulit ngayon. Mag-ingat na hindi ka matuklasan ng jerk na si Thomas. Sinabi ng lalaki, naiintindihan ko ang lahat ng iyon.
Nakakuha lang ako ng isang kopya ng bagong likhang lyrics ni Jonah, kaya kailangan kong ipadala ito sa iyo ng mapilit. Oh, ang matandang taong si Jonah ay lumilikha ng mga bagay ng napakabilis. Oo. Di ito ay marahil dahil ang bagong kanta ay ninakaw natin na naging sanhi ng pagkasindek nito sa kanila, kaya't mabilis siyang sumulat ng mga bagong lyrics. Wala pa silang oras upang bumuo ng musika. Ayon kay Jonah, ang halaga ng mga lyrics na ito ay napakataas. Hanggat mahusay ang musika, madali nitong malalampasan ang army. Tumawa si Donald. Mas maganda iyan. Jonah, Thomas, you guys never know. Gusto mo pa ba akong malampasan? Haha, mas makakabuti sa akin na lumikha kayo ng ilan pang mga kanta sa lalong madaling panahon. Kung lumikha ka ng isa, magnanakaw ako ng isa. Lahat ng pagsisikap mo ay aalisin ko. Tinutulungan mo lang ako. Bigyan mo ako ng lyrics. Iniabot ng lalaki ang mga papel na A4 kay Donald. Kinuha ito ni Donald at tiningnan ito. Labis siyang nasiyahan. Tulad ng sinabi ng lalaki, ang mga ito ay lyrics na may mataas na halaga. Kung may tugma ito sa mahusay na musika, tiyak na ito ay magiging isang hit song. Agad niyang sinabi sa kanyang mga nasasakupan. Pilasan ninyo at tipunin ang lahat ng mga music hero sa kumpanya upang bumuo ng musika para sa mga bagong lyrics. Kabanata 318. Nagpapatakbo ng puspusan ng Hegemony Entertainment. Ang bawat isa ay nakakuha ng karapatan upang magtrabaho, at hindi kahit isang oras na ang lumipas, isang bagong kanta naman ay tapos na. Pinilisan nila ang proseso at isinama si Flora sa studio kung saan naitala nila ang bagong kanta na pinagsama ang mga lyrics. Pagdating ng hating gabi, tapos na ang recording para sa bagong kanta. Si Donald Cedar ay hindi nag-alala sa lahat ng tamang pag-uutos upang magpalabas ng isang kanta. Kaya pagkatapos na suriin ng doble na ang kanta ay nasa maayos na kalagayan, agad nilang naipost ito sa lahat ng mga pangunahing apps ng streaming ng musika. Ang kanta ay na-upload sa Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, Mixcloud at maraming iba pang mga platform ng streaming ng musika. Na-upload ito sa bawat makabuluhang platform ng streaming ng musika. Sa record time, ang bagong solong Hegemony Entertainment na Old Days ay nangingibabaw sa buong mundo ng musika. Handa silang gumastos ng pera dito. Gumastos sila ng pera sa pagbili ng mga sales at pagmamanipula ng mga chart sa bawat streaming platform at sabay na pinuno ang kanta sa bawat 24 na oras ng chart. Ang Old Days ay isang malaking hit para sa Hegemony Entertainment. Gamit ang dalawang maiinit na kanta sa kanyang mga kamay, nasiyahan si Donald Cedar. Kung hinampis nila habang mainit ang iron at isinulong ang mga kanta sa konsyerto ng bagong taon, tiyak na magtaas ang kasikatan ng dalawang kanta. Hindi lang iyon, tataas ang kasikatan ni Flora Fiori bunga ng mga nakababaliw na replay ng dalawang kanta. Si Flora Fiori ay magkakaroon ng pinakamataas na net na halaga kumpara sa sinumang artist sa merkado. Malaki ang gastos sa pag-upa sa kanya. Ang pagtaas ng kanilang katanyagan, pinasikat ang kanilang artista, at natalo pa ang kanilang kalaban. Para bang pinatay nila ang 3 ibon gamit ang isang bato. Si Donald Cedar sa kalaunan ay nakabalik muli matapos na napigilan ng matagal ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, salamat sa kanyang mole na taktika. Gumagawa siya ng masasayang sayaw sa kanyang tanggapan. Samantala, maliban sa ilang mas mataas na boss sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment, ang natitirang samahan ay walang kamalayan na ang confidential na impormasyon nila ay ninakaw at isang mole ay natagpuan. Bagaman nag-alala ang lahat tungkol sa kasalukuyang pagtaas ng Hegemony Entertainment, sila mismo ay hindi pa nasa Syria. Ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ng Scott ay hindi gumawa ng pagkusa upang hanapin ang mole. At ang Hegemony Entertainment ay hindi kailanman magtatapat na ang kanilang impormasyon ay isiniwalat ng isang Tagaloob. Bilang isang resulta, balanse ang lahat sa ngayon. Sa opisina, humigop ng tubig si Thomas Mayo habang pinapanood niya sa sarap habang ang Old Days ay nangunguna sa iba't ibang mga tanyag na chart ng musika. Ngunit mayroon pa rin siyang pagpipigil sa sarili at hindi hinayaan na ipakita ang kanyang kaligayahan. Hindi iyon ang kaso para kina Anna Caspian at Jonah Dunkley habang nagtatawanan ang dalawa. Ahaha, sa tingin ng baboy na iyon na si Donald Cedar ay sinamantala niya tayo. Maghintay siya hanggang sa mapansin niya ang problema, marahil ay pagsisisihan niya ito nang gustuhin niyang mamatay, sabi ni Anna. Tumanggo si Jonah at idinagdag, inaasahan kong sumasayaw pa rin siya sa kanyang tanggapan ngayon.
Kung makita ng isang tagalabas ang kanilang mga ekspresyon, malilito sila. Ang Hegemony Entertainment ay tumataas sa katanyagan, ngunit hindi sila nag-alala tungkol dito. Bakit sila naging masaya? Halos oras na. Ana, sabihan mo na ang mga sikat na influencers na nabribe mo kanina, kalmadong sabi ni Thomas habang ibinababa ang tasa. Sige. Iyon ang hinihintay ko, at handa na ang draft. Sa sandaling sinabi niya na gagawin niya ito, ginawa niya na nga. Ipinadala ni Ana ang lahat ng mga draft ng balita sa mga influencers, at pagkatapos ng ilang mga pag-edit, opisyal nilang na-i-post ito. Ang post ay na-upload din sa pangunahing mga site ng social media tulad ng Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, at Neremi pa. Sa isang iglap, maraming mga post na reviews tungkol sa old days ay nagsimulang mag-pop up. Kumalat ito tulad na parang isang sunog sa isang iglap. Nung nakita ng mga netizen ang mga post sa pagsusuri, hindi nila napigilan ang pagtawa. Sa sandaling ito sa Hegemony Entertainment, si Donald Cedar ay matagumpay na nakatingin sa data ng bagong kanta at siya ay natuwa. Si Flora Fiori at Jude Dunkley ay nasa kanyang tanggapan at sa gayon, natikman nilang tatlo ang pakiramdam ng pinaghirapan na kasiyahan na ito. Bagaman nagkakahalaga ito ng ilang pera, lumalaki ang kanilang katanyagan. Iyon ay ganap na mas mahalaga sa bawat sentimo. Kabanata 319. Bigla, may mabilis na katok sa pintuan ng opisina, at masasabi mong ito ay isang urgent na bagay sa ritmo ng mga katok. Tuloy ka. Pumukas ang pinto at pumasok ang kalihim, bitbit ang isang laptop at isang gusot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nasiyahan si Donald Cedar. Ano ang mali? Mukha kang nakakita ng multo. Importante ang araw ngayon, huwag mong sirain ito para sa akin. Lumapit sa kanya ang kalihim, inilagay ang laptop sa lamesa at sinabi, ayaw kong ipaalam sa iyo, Ginoong Cedar, ngunit may malaking nangyari. Anong nangyari? Hindi ako sigurado kung paano ko ito ipaliwanag. Mangyaring tingnan ng mga comments online ng bagong kanta. Kinuha ni Donald Cedar ang laptop na may pag-aalinlangan, sina Flora Fiori at Jude Dunkley ay lumakad din na nagtataka habang lahat sila ay sumilip upang makita kung ano ang eksaktong nangyayari. Nag-scroll sila sa post ng reviews ng isang influencer. Ito ay simple. Ang mga lyrics ng kanta ay simple sapagkat ang mga ito ay lyrics ng acrostic na naglalaman ng mga homophone. Mayroong 24 na linya sa kabuuan, at kung ilalabas mo ang unang salita mula sa bawat linya ay mabubuo ito. Entertainment for entertainment the owns is the stealing remembrance, stupid copyright and arts to this cultural Scots for song shameless lyrics the end hegemony. Si Donald Cedar ay nakakunot ang mga kilay dahil ang 24 na salita ay hindi gumawa ng isang makatuwirang pangungusap at wala siyang makitang mga pagkakamali sa mga lyrics. Ngunit nagpatuloy siya sa pagbabasa. Inayos ng influencer ang 24 na nakatagong mga salita sa mga liriko at pinagsama-sama upang mabuo ito. Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment owns the copyright to this song. And Hegemony Entertainment is shameless and stupid for stealing the song and lyrics. Natulala ang lahat at walang isang tao ang nagsalita. Ang mga talahan na yan ay nakabukas. Ang mukha ni Donald Cedar ay kasing pula ng atay ng baboy at galit na galit siya na parang gusto niyang magluha ng dugo. Bastard, bastard, bastard. Thomas Mayo, bakit ka manggahas na lokohin mo ako? Noon lamang niya naintindihan kung bakit ang pagnanakaw ng kanilang mga liriko sa pangalawang pagkakataon ay naging matagumpay. Logically, ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott ay magbabantay kasunod ng unang pagnanakaw dahil imposibleng gumawa muli ng parehong pagkakamali. Ngunit napakadali para sa Tagaloob na magnakaw muli. Si Donald Cedar ay masyadong walang muwang, talagang binaliwala niya ang mga kakayahan ni Thomas Mayo at kaya ganoon, nagkakaroon siya ng parehong pagkakamali 2 beses. Ang totoo, ito ay isang trick sa loob ng isang trick. Hindi ka ba nasisiyahan sa pagnanakaw? Pagkatapos ay ilalagay ko ito sa display para makuha mo. Kawawa si Donald Cedar. Totoong naniniwala siyang nanakaw niya ang isang tunay na hiyas. At gumastos ng maraming tauhan, mapagkukunan, at pera upang mai-publish ang kanta at lyrics, at makuha ito sa tuktok ng lahat ng mga streaming platform ng musika. Labis niyang pinagsisihan ito na parang gusto niyang mamatay. Ayos pa rin kung mawala ang kanilang pera, ngunit ang pinakamahalaga ay nasira na ang kanilang reputasyon. Naging maningning siya nang maaalala niya na ang old days na nangunguna siya sa lahat ng mga tanyag na chart ng musika na may mga pa-skyrocket na stream. Ngunit ngayon, hindi na siya makapaghintay na matanggal agad ang kanta mula sa lahat ng streaming platform.
Nakakahiya. Ito ay tunay na nakakahiya. Ano ang ginagawa mo na nakatayo doon? Mabilis na talakayin ang isang plano sa kagawaran ng PR. Gayon din, alisin agad ang kantang ito mula sa lahat ng streaming platform, ngayon din. Umungol si Donald Cedar. Nag-alala ang kalihim, ngunit gumastos na kami ng maraming pera sa pagbili ng mga benta at pagmamanipula ng mga chart. Hindi ba tayo mawawala ng pera kung aalisin natin ang kanta? Nagpanik si Donald Cedar. Bakit pa ako mag-aalala tungkol sa pera na iyan? Kung ang hanggal na awit na ito ay mananatili sa chart para sa isa pang segundo, ang aming Hegemony Entertainment ay tatawanan rin ng sobra para sa isa pang segundo. Wasak, ang reputasyon ng Hegemony ay ganap na nasira. Pilasin mo, tigilan mo na ang pagsasalita. Tanggalin mo yung walang kwentang kanta na yan. Kabanata 320. Tatanggapan ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Si Thomas Mayo at ang natitirang tao ay pawang may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kanilang trick sa loob ng isang trick ay hindi lamang nagpagastos kay Donald Cedar ng maraming pera, ngunit ganap din itong nasira ang reputasyon ng kanilang kumpanya. Ang mga tao sa buong mundo ay alam na ngayon na ang Hegemony Entertainment ay nag-plagiarize ng musika ng ibang tao. Ang pangunahing punto ay naninakaw nila ito, ngunit natapos na ang kanilang sarili. Ito ang totoong kahulugan ng lumabas para manguha ng wool at pag-uwi ang nakuha ay shorn, na kung saan ay nakakahiya talaga sa puntong ito. Ang iyong matandang lalaki dito ay nagtrabaho sa larangang ito sa aking buong buhay, at sanay na akong makita siya sa Hegemony Entertainment na inaapi ang mga tao at wala pang lumalaban sa kanila. Nagretiro ako ilang taon na ang nakakalipas dahil hindi ko maatim ang maruruming lupon ng mga tao. Ngunit mayroong isang pilak na linang sa bawat ulap at ngayon nasaksihan ko ang pagpatay sa apoy ng Hegemony Entertainment. Ang pagkakasundo ay naibalik, tinabi ng isang nasiyahan na si Jonah Dunkley. Umiti si Thomas ngunit wala siyang sinabi. Sa oras na ito, ang kanilang diskarte ay nagkakahalaga sa Hegemony ng maraming pera na dungisan ang kanilang reputasyon pero nangangailangan ito ng hindi gaanong pagsisikap. Ngunit nandoon pa rin ang mga pundasyon ng Hegemony Entertainment. Kung ihahambing nila sa mga standards ng totoong kakayahan, ang Remembrance Cultural Arts Discot ay nasa isang hakbang pa rin sa likuran nila. Kaya, hindi sila dapat labis na masiyahan dahil ang isang beses na tagumpay ay maaaring hindi isang tunay na tagumpay at naunawaan ito ni Thomas. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Ana. Nag-drums ng mahina si Thomas gamit ang kanyang mga daliri sa mesa at sinabi, susunod na hakbang, oras na upang mahuli ang mole. Nang sumulyap si Thomas kay Ana, agad niyang binigyan ng pahiwatig ito. Pinakuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang kanyang sariling kalihim. Joanne, tulungan mo nga akong makipag-ugnay sa Sound Control Supervisor ng Video Production Department, John Payne, at sabihin sa kanya na pumunta sa tanggapan ni Ginoong Mayo. Tinulak ni John Payne ang pinto ng opisina at tumayo sa harap ni Thomas Mayo at ang iba pa nang wala pa 5 minuto pagkatapos nilang matapos mag-usap sa telepono. Ang tensyon ay makapal sa hangin. Si John Payne, sa kabilang banda, ay tila napakahusay na walang pagbabago sa kanyang kilos habang tahimik siyang nakatayo doon. Ginoong Mayo, hinahanap mo ako. Tinitigan lang siya ni Thomas Mayo ng ilang segundo, walang sinabi. Karaniwan ng mga tao ay magsisimulang manginig dahil sa takot, ngunit si John Payne ay hindi lumipat ng 1 pulgada, siya ay kasing kalmado ng isang bato. Hindi man sabihin, ang kanyang kalidad sa psychology ay tiyak na kapansin-pansin. Alam mo ba kung bakit ka narito? Kusa namang nagtanong si Thomas. Hindi ko alam, sir. Nagpanggap ka pa rin. Hindi ako sigurado kung ano ang sinasabi mo tungkol sa akin, Ginoong Mayo. Hindi na nakatiis si Ana Caspian sa pakikinig pa, kaya't gumawa siya ng aksyon at binuksan ng surveillance video na nagsiwalat ng katibayan na ninakaw ni John Payne ang itinapon na script. Tinusubukan mo Peren magpanggap ha. Hayaan mo ako ang may sabihin sa iyo, nag-install kami ng isang wire top-up sa iyong telepono. Ang relasyon ni Donald Cedar ay naitala at na-file. Maaari ka naming ihatid sa korte anumang oras. Galit na galit si Ana Caspian na kumakabog ang kanyang dibdib. Sa kabila ng katotohanan na ito, nagturo sila ng isang aralin sa Hegemony Entertainment, asar pa rin siya sa pagtuklas ng isang mall sa kanilang kumpanya. Ang katibayan ay nasa harapan mismo ng mga mata ni John Payne at napagtanto niyang walang saysay na upang labanan pa ito. Tumangala siya at bumahantong hininga. Natahimik siya. Nanatili siyang impassive na para bang nabingi siya. Karaniwan.
Ang mga tao ay desperado na humingi ng kapatawaran sa mga naturang sitwasyon, ngunit si Thomas ay bahagyang natigilan sa kalmadong pag-uugali ni John Payne na nakikita niyang hindi karaniwan. Na ipinaliwanag pa nito na siya ay isang may kakayahang tao. Isusumbong na sana ni Anna si John Payne sa pulisya at magsasampa ng isang confidential na pagsingil sa paglabag sa impormasyon laban sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Sandali lang. Tumingin si Thomas kay John at tinanong, bakit mo ito nagawa? Natulala si John, ang dahilan. Tumanggo si Thomas at sinabi, ang isang tao ay may ginagawa kagaya nito dahil sa isang kadahilanan. Isa ka sa mga pangunahing empleyado sa aming kumpanya, isang bihasang empleyado na may mahusay na sweldo, mga benepisyo, at magandang posisyon. Kaya, hindi ako sigurado kung bakit mo ipagkanulo ang iyong sariling kumpanya. Hindi ba sapat ang pagtrato namin sa mga empleyado? O masyadong mababa ang bayad? O mayroon kang mga opinyon sa alinman sa mga namumuno? O naramdaman mo bang kinakalawang na ang iyong mga talento?